Sabi niya is balak ko sana mag-Canada. Pinag-iisipan ko baka magsisilang ako kasi dito sa Singapore I earned 70,000 pesos per month. Kasi yun yung isa sa mga dahilan bakit mas pinili ko ang Canada. It's really, dito, hindi ka makakaipon dito sa Canada. Just to tell you honestly, hindi ka makakaipon dito. Puntahan namin. So, kailangan maaga kami. Dapat 8 o'clock nasa site na kami. Dapat before 4 o'clock matapos na kami kasi 2 hours drive pa going to the airport. Tapos mag-check in pa kami. Kaya yun. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Elevate Mountain. Pinalik ng pa. Turning over. 12:22 ng madaling araw. So inaantay namin si Aisha kasi lumapag na yung kanyang eroplano. Galing siya ng Alberta. Kasama ko si Rizzy. Tapos si Cassie, ayan. Tulog si Ate Cassie. Kamusta yung mo, yung duty mo ron? Saya. Tapos hindi siya yung parang liblib na lugar talaga na Good shout out doon sa mga Pilipino na na-meet ni Aisha dyan sa lugar sa may Alberta. And hindi ko in-expect na ganun karami yung community ng Pilipino. Nabanggit ni Aisha na para siyang Winnipeg dahil kahit saan lugar or kahit saang establishment puro Pinoy. Doon nga pala sa company na pinuntahan ni Aisha, maraming mga Pilipino ang nagtatrabaho as a work permit with Lamia. And isa rin yun sa mga pathway nila para maging PR dito sa Canada after 1 year. Isa sa mga company na yun is very supportive when it comes into sponsoring for their permanent resident at mostly na nandoon recommendations ng family by family by family. Ibig sabihin, kung nagtatrabaho na siya doon sa company na yun, malaki ang possibility na makuha sila dahil yung mismong employer nila ang nag-i-sponsor ng Lamia para makapunta rito sila sa Canada at maging permanent resident. For the privacy of the company and for the work of Aisha, hindi ko pwede banggitin dito sa video na to, but at least you have the idea na kung may kakilala ka sa Alberta na nasa Grande Prairie ba yun? Tanong-tanong kayo kung possible ba na pwede nila kayong masamahan or matulungan, especially doon sa may kamag-anak na inuuna muna nila ang kamag-anak nila or kakilala nila para makapunta dito sa Canada. So just giving you the idea, napakaganda na may mga kakilala rin at may mga kasama kayo or may family members kayo na nandito na sa Canada, especially doon sa may mga employer na mababait na pwedeng sumuporta at mag-sponsor sa mga applications ninyo. Maraming salamat po dun sa mga nakakilala kay Aisha. So let's go back to the vlog. So dito na muna kami sa No Frills. Bibili muna kami ng manok. So chicken, 4. Okay, dun sa mga nagtatanong bakit puro manok yung pinagbibili namin kasi chicken diet lang kami. Hindi na ako pwede sa karne, hindi na ako pwede sa beef. Tapos yung karne pwede naman pero limited lang. So ito na po yung magkano tayo ngayon? yung sa akin 90 siguro 150. 150 tapos yung chicken $12 lang kasi 12.88. 12.88 tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chicken done. So ayan nga no, kakatapos lang ni Aisha doon sa Alberta. So dito na siya ulit sa Winnipeg. Before natin tapusin tong video na to, meron na akong gusto i-share sa inyo. Isa sa mga nag-comment sa atin is si The Shadow 4857. Sabi niya is balak ko sana mag-Canada. Pinag-iisipan ko baka magsisilang ako kasi dito sa Singapore I earned 70,000 pesos per month. Totoo po yan, side hustle paraan para makaipon. Dito naman sa Canada no, it's really about your priorities. Nabanggit ko rin to sa comment ko na meron din ako makakilala rito na more than 6 digits na family income sa Pilipinas, pero mas pinili pa rin nilang pumunta rito sa Canada. Now, if yung priority mo is to really mag-ipon para makapag-invest din sa Pilipinas, makapagpadala ng pera sa Pilipinas, dito kasi sa Canada masasabi kong hindi ka dito makakaipon eh. Siguro pag talagang trabaho ka or may mga side hustle ka, pero when it comes to Canada kasi ang priority mo talaga rito is to really build a family, especially if you're single or planning to settle and make a new family. Parang ganyan. Kasi yun yung isa sa mga dahilan bakit pas pinili ko ang Canada. It's really to settle down na
I think we were on the age of 27 that time. Mas pinili namin dito to settle down para to build a family, to have our own house, to have our own life. Kumbaga tahimik na buhay. When it comes to Canada, it's just a simple life. Ganun yung naging priority namin. Kaya mas pinili namin dito. Dito, hindi ka makakaipon dito sa Canada. Just to tell you honestly, hindi ka makakaipon dito kung hindi ka magtatrabaho ng mabuti or kung hindi ka magsa-side hustle. So, ito lang yung ipon namin, yung bahay. Diyan napupunta lahat yung mga kinatrabaho namin dito. Sa pagkain, especially yan. Ang gusto lang namin talaga is mabuhay ng simple, kumakain ng 3 beses sa isang araw, ganun lang. So it's really about your priority. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi ka pang Canada kasi lahat ng tao dito may iba't ibang priorities. And that is something na kayo ang makakasagot. If you're earning 70,000 per month or more than 70,000 per month, it's really up to you. Hindi ko kayo pipilitin, pero darating na lang yung time na marirealize mo na paano nga ba talaga ano ba talaga ang gusto kong mangyari, ano ba talaga yung gusto kong makuha. Kasi yung sa amin, ang gusto lang namin makuha is magkaroon kami ng family, magkaroon kami ng anak, we start our own, bumukod sa parents, magkaroon ng sariling bahay or magkaroon ng sariling space, at syempre makapagtrabaho ng hindi iniisip yung tuition ng mga anak namin, and as well as yung health. Yan, isa yan, malaking factor yan. Masarap magtrabaho ng alam mong nakasandal ka, na kapag may mangyari man, huwag naman sana, knock on wood, may mangyari man sa kalusugan, is meron kang masasandalan na hindi mako-compromise yung mga pinag-ipunan mo, yung mga itinabi mo para sa mga bata or sa mga pinag-iipunan mo, hindi mo siya magamit. So hanggang dito na lang muna siguro tong video na to, at maraming salamat sa pagsubaybay, at sana may nakuha na naman kayong tip dito sa Canada. So once again, makitip, makitrip at makitravel dito sa Buhay sa Canada, and I'll see you on to the next one. Peace.